Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na. Oo, lahat na ng paraan talaga ginawa na nila. Isa lang yung masasabi ko, akala ko ba bloodbath? Bakit parang nagiging bubble bath? Sino na namang, ay nako, inutusan na naman kayo? Go signal na naman ba to? Ni Sara Duterte kung sa bagay, lawyer nga ni Sara Duterte. Sino ba yung advisor ni Sara? Leo Ray, kung ikaw man yung advisor ni Vice President Sara Duterte, magtigil ka na. Bukod sa pinapahiya mo itong si Sara Duterte, abay mas napapatunayan tuloy ng taong bayan na takot sa pananagutan yang bata mo. Leo Ray, kung yan man yung utos mo kay Sara, at kung yan din yung utos mo sa mga vloggers na i-push, i-pressure ang Supreme Court, anak ng nyawa pakels, hindi na kayo papaniwalaan ng Pilipino. Kasi ginawa nyo na yan once. Alam mo, Leo Ray, alam ko mataas yung hangarin mo na magkaroon ng posisyon. Gusto mo maging advisor, 'di ba, ni Sara Duterte. Alam namin yan, pero nandyan ka sa admin, nagsusumipsep, tapos inaaway mo, tapos babalik. Alam namin yung katarantaduang ginagawa mo. Pero itong pag-a-advise mo, at alam din namin na ikaw yung nasa likod ng mga rally, sa impeachment, ikaw yung tawag dito, nagpa-finance dyan, pati sa tae kami, campaign signature, ikaw yung nagpa-finance dyan, pati pa naman sa kabubuhan, kagaguhan, ng pagbulog na naman ulit sa Supreme Court, papatulan ulit ninyo? Diba sabi nga ni Sara Duterte, bloodbath? Meron bang bloodbath na hindi a-attend? Tingnan niyo itong balitang to. Ipapakita ko sa inyo mga minamahal. Naglaing ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ng mga abogadong taga-suporta ni VP Sara Duterte para hilingin na ipahinto ang impeachment proceedings laban sa vice. Balita mula sa Korte Suprema at ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve! Kauli humiling ng temporary restraining order at idedeklara ng mga petitioners sa Korte Suprema na labag sa konstitusyon ng House Resolution 892 na nagbibigay kapangyarihan sa House Justice Committee para magsagawa ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara sa panahon ng recess sa supplemental petition for... Ang palusot na naman nila, panahon na naman ng recess. So, ang may mali dito, yung House of Representatives. Oo, yung ginawa nilang hearing sa impeachment. Pangalawa, dati kasi nung una, ang may mali yung nag-complaints. Yung complainants, kasi hindi daw, di ba, alam naman ninyo, after ng 1/3 vote, dapat ibalik sa House Justice Committee para tukuyin ulit kung itong si Sara Duterte kailangan dumalo, di ba? Oo, mga minamahal. Parang, syempre, di ba, binibigyan na nga ng due process itong si Sara, parang hindi daw siya nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ngayon naman, ang tinitira nila, yung House of Representatives, na mali daw po ang kanilang pag-set ng impeachment hearing. Tanginan niya itong mga hayop na to, Leo Ray, magkano ba yung binabayad mo dyan? Oo, alam namin na si Sara, bubita na yan. Pero dinagdagan nyo pa ng kaka-advise ninyo, nagmumukha siyang tanga. Again and again and again. Diba, iiwasan ninyo itong hearing for what reason? Alam ninyo, hindi nila makasuhan si Trillanes. Ba't hindi nila makasuhan? Kasi alam nilang totoo. Ang gusto lang nila, hindi ilabas ng AMLAC, ng BSP or kung ano pa mang government agency yung kanilang pera, mga transacciones. Kasi ang totoong punot dulo dyan si Trillanes Dapat si Trillanes yung kinakasuhan nyo ng perjury. Kaso hindi nila kinasuhan ng perjury itong si Trillanes. Ba't hindi nila kinasuhan? Kasi alam nilang totoong mayroong record itong si Trillanes. Ang gusto lang nila is wag na lang lumabas. Non-disclosure ba? Parang ganon. Ayaw nilang i-disclose sa mga Pilipino na ganito talaga yung pera nila. Pinapahinto, pinapatigil nila. Kasi kung totoong hindi totoo, or fake news, yung sinasabi ni Trillanes, kasuhan nila ng perjury. Kaso mismong AMLAC ang nagpatunay na totoo yung sinabi ni Trillanes. Kaya itong mga advisor, para sa'yo Leo Ray, diba? Para sa'yo, tawag dito, Alputera, na tinatarantado itong si Sara Duterte, at kayong mga hayop kayo na pinagkakakitaan ninyo, yung tae kami naman campaign signature, at itong si Digong, pati mga tawag dito, mga nandyan sa ibang bansa, di ba? Ang ating mga OFW, magsitigil na kayo. Pahiya na nga si Sara, nilalaban nyo pa. Continue. na inihain ni Attorney Israel Lutorion
Attorney Rezi Rizada Nolasco at Attorney Jimmy Pondo, iginit nila na nagkaroon umano ng grave abuse of discretion ng House Justice Committee nang ituloy ang pag-release sa impeachment kahit nasa regular recess ang Kamara mula March 21 hanggang May 3, 2026. Pinayagan nila ng resolusyong ituloy ang pagdinig na may parehong bisa ng plenary session ng Kamara kabilang ang pagtanggap ng ebidensya, pag-issue ng subpoena at iba pa. Gate ng mga petitioner, ang impeachment ay hindi ordinaryong legislative inquiry at malinaw na ang session day ay tumutukoy lamang sa mga araw na aktual na nasa plenary session ang Kamara na una ng nilinaw ng Supreme Court. Binigyang din nila na hindi maaaring palitan ng isang House resolution ang itinatakda ng konstitusyon at hindi rin maaaring ituring na session days ang mga araw ng recess. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz. Bloodbath sa kakahanap ng palusot. Yan yun. Hindi bloodbath na makikipag, 'di ba? Pag ganyan yung ginawa, di wala nang maniniwala sa Supreme Court. Tingnan ninyo. Oo, lahat na lang, no? Mga minamahal, pansinin ninyo, sobrang greedy ninyo. Oo, sa mga lawyers si Sara Duterte, isa lang yung advice ko sa inyo, pag-resign ninyo na lang para wala kang problema. Oh, at sa'yo, Leo Ray, hindi ka na makakatapak sa gobyerno. Oo, kala mo nang dahil sa 10% discount mo na ginagawa diyan sa sa series ninyo na company bus ninyo. Oo, kala mo matutuwa ang presidente. Yes, also nakatulong ka, pero it doesn't guarantee na talagang nabalik mo yung trust ng Pangulo after mong prikitik dyan, siraan mo si PBBM. Pwede ka ba naman Judas Barabas Tarantado? 'Di ba? After mong kupalin ng presidente, bigla-bigla mo sasabihin na, PBBM, sorry. Oo, hindi ko sinasadya. 'Di ba? Pero anyway, going back dito sa ating topic, 'di ba? Ito talagang pinakamatilok na advisor sa lahat ni Sara, itong si Leo Ray. Alam namin eh. Oo, ina-advisean mo si Sara. Tanga naman si Sara na naniniwala sa'yo. Tingnan mo, napapahiya yang si Sara Duterte sa buong DDS camp. Oo, kasi simple lang naman yan eh. A-attend ka or talagang pinapakita mo na meron kang kasalanan. Dalawa lang yan eh. Mukhang natatakot kang umattend, humarap. Kasi masasabon ka. Yan yung totoo. Kung ako yung tatanungin mukhang yun yung napapansin ko. Natatakot itong si Sara Duterte na dumalo, na umattend. Kasi alam ni Sara yung consequences na eh. Alam ni Sara Duterte yung mangyayari, masusunog siya. Kaya nga, lawyer niya na lang yung pinapadalo niya, tapos kinig-kinig na lang siya sa mga advisor, dito na lang daw siya sa Senado a-attend. Well, let's see. Di pagbubutohan na yan ng impeach, huwag nyo nang patagalin. Nyo na yan? Tawag dito, pukpukan nyo na yan na meron ng probable cause si Sara para matapos itong issue na to. Pukpukan nyo na merong probable cause yung hindot na yan para nang hindi na din tayo namumroblema. Diba? Ay, Diyos mio, ano kami, gago? Diba? Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.